programang ito ay inisyatiba ng IRAP o I-Rise and Advocate for Marinduque Province. Ang grupong iyon ay binubuo ng mga kabataan na may pagmamahal sa kanilang kalikasan, kultura at tradisyon at higit sa lahat, sa lipunang kinakatayuan nila. At sa ngayon, ang grupong iyon ay nagsasagawa ng isang donation drive kung saan sila ay nangangalap ng mga face shield, face mask at mga hygiene kits upang ipamahagi sa mga kababayan nating higit na nangangailangan sa panahon ng pandemya. Sa ngayon pa lang, nagpapasalamat na kami sa inyong pagsuporta at pagtangkilik sa aming programa. Para sa karagdagang impormasyon at detalye, maaari niyong bisitahin ang aming Facebook page na I-Rise and Advocate for Marinduque Province. Pagkwentuhan na sa programang Kabataan ng Bida. My name is Elena and this is All About the Youth. Magandang araw! Nandito na naman tayo sa programa Kung Saan Kabataan ng Bida. Ako naman ang inyong host ngayon, si Elena Malvar. At ngayon, wala tayong kasama ngayon kasi ay, meron pala. Pero wala kaming na-invite na guest ngayon. Kaya ang kasama ko na lang dito ay si Kuya Mark Cesar Ola. Makikipagkwentuhan kami dito sa inyo ngayong hapon. Yes. So, ayun. So, kamusta ka naman, Elena? Okay naman. So, yun. So, magandang araw po sa ating mga kababayan na nakatutok ngayong araw dito sa programa namin. Yan. So, ako po si Mark Cesar Ola. Oo. So, bali muna bago simula ang chikahan, gusto ko lang batiin yung parte ng ating Marinduque News team, si Santino Latorena, Sir Romeo Mataak Jr. at ang aming managing director na si Sir Adrian Rosales. At higit sa lahat, ang ating Marinduque News Community Angels. Hi po sa inyo! Hello din daw, sabi nila. So, kamusta ka naman, Elena? Okay naman. Okay naman. Medyo, busog. Yun. Kakain ko lang eh. So, kamusta ang iyong linggo? I mean, yung buong week? Medyo hectic ang aking ngayong linggo. Kasi nag-start na ako mag-exercise, nag-jogging na ako, ganun. Tapos pag umaga, nag-exercise ako. Tapos, yun syempre, meron ako yung sa iRamp ko. Wow. Diba, sana all ikaw nag-exercise? Ay, syempre, para kasi alam ka naman, nakatahan lang ako sa bahay, nag-cellphone. E di, sana at least, mga kahit 30 minutes sa isang araw ko, nagalaw ko naman yung katawan ko. Imbis na nakahilata lang ako. Tsaka, iba yung pakiramdaman kapag yung napawisan ka ng totoong pawis. Oo. Hindi yung nagpawis ka dahil mainit. Oo. So, iba yung feeling talaga kapag nag-exercise. Iba rin yung feeling kapag gumagalaw ka, parang mas masaya ka. Oo naman. Ang hirap naman pag hindi ka na gumagalaw. Oo. Iba na yung para ka nang patay na. So, nakakatuwa kasi may mga tropa tayong nanonood ngayong araw. So, batiin naman natin sila Sir Jason Malala de Hermosa. Yan ang ating MNC Angels. Sabi niya, happy birthday daw. So, thank you po, sir. O, ilang taon ka na, Kuya Mark? 20. 20 dati. 20 plus. Yan po. Ikaw lang, baka may gusto kong batiin. Ayun, babatiin ko na lang po si Papa, si Mama, si Kuya, tapos si Bea. Hi po. Diba? So, ayun. Ay, nga pala ngayon? Battle of Paye. Ayun. Yun ang gusto kong malaman Kasi, diba, holiday diba ngayon? Dito sa Marinduque. Hindi ko alam. Holiday ba ang Battle of Paye? Oo, sa Marinduque, holiday. Holiday. Buong Marinduque? Oo, Marinduque. Wow, diba? So, ano yung relevance ng
para sa Elena, di ba, ikaw ay Boy Scout. So, ano yung relevance ng Battle of Paye sa mga katulad mo na nag-scouts? Ang Battle of Paye kasi sa mga Boy Scouts, kasi every year may event Battle of Paye advancement camp sa diyan sa Balimbing ba 'yon? Paye. Hindi ko alam. Sa Balimbing, meron dong advancement camp ng Paye. Tapos doon tinuturuan kayo ng mga leadership skills, ganon, cooking skills. Tapos doon may chance ka rin na mag-advance ng iyong rank para mag-advance ng rank, para tumaas yung rank mo. Halimbawa, nung ang tawag doon? Outdoorsman ka, pwede ka maging tawag doon sa isa? Venture Scout, ganon. Ayun. So, yun. Parang yung Battle of Paye, parang sineselebrate natin yung heroism at saka yung pagiging matapang ng ating mga Marinduqueñong ninuno. At saka yung kung paano sila nanalo. Oo. Tsaka ito, Elena, matatapang hindi lang Marinduqueño, pati yung mga Boqueño. Oo. Diba? So, Boqueño. Nakakatuwa na. Pangilang taon na nga nitong 121st celebration ng ating 121 years. Oo. Kasi ang Battle of Paye ay nangyari ay July 31, 1900s. Oo, sa Balimbing. Dun. Sa Balimbing. Ano na idea ka? Ano yung, di ba noon, hindi pa uso yung mga baril? May baril bang ginagamit ng mga... Ang mga Amerikano, ginagamit daw nila, mga baril daw, ganun. Pero yung mga Pilipino daw, ang gamit lang, yung mga Marinduqueño, mga Boqueño, ang gamit daw nila, bolo, at saka mga diba? sibat. Imagine mo, nanalo sila gamit yun? Oo. Diba? Ang tatabang yung mga taga Marinduque. Diba? So, dito rin sa Marinduque yung Pulang Lupa. Ay, oo. So, bali yung Pulang Lupa, nanalo din ng mga Marinduqueño laban sa mga Amerikano. So, bali nga, di ba, sinasabi nila, may pito na laban na pinaglabanan ang Amerikano at mga Pilipino, nanalo ang Pilipino. At sa pito na yon, dalawa ang nasa nasa Marinduque. Diba? Dalawa sa Marinduque. ang tatapang ng mga taga Marinduque. Oo. Sa Amagpog din, meron ding battle, pero hindi siya napasama sa tulad nga yung dalawa nitong Battle of Paye at itong Battle of Pulang Lupa. Sa amin naman, Battle of Camarines. Yun yung tawag sa Mugpog. Anong magkalaban nun? Ewan ko. Baka mga Hapon. Hindi ko alam. Sa mga kababayan natin na nakakaalam kung ano yung Battle of Camarines dyan sa Mugpog, pwede niyo pong i-comment. Yan. So, ngayon, talagang araw na ito, inapagdiwang natin ang Battle of Paye. Yan. So, alam ko nagkaroon ng activity ang Municipality of Buwak na para siyang recorded videos na para siyang small concert na pinalabas kaninang umaga. So, kung sa mga kababayan natin na gustong mapanood yung kaninang event, ay pwede nyo pong makita yan sa MNN Facebook page. Makikita nyo po nga dyan sa page ng MNN yung video na mga yung mga magagaling nating musicians like Sir Jose Leo Lugdat. So, nag-perform sila sa Paye. Doon sa Paye? doon sa may marker doon. Oo, sa may marker. So, parang may concert silang ginawa doon. So, di ba bawal ang event, yung malalaking event. So, ginawa na lang siyang virtual. Para hindi naman baga sasabihin natin na hindi natin nalimutan yung Battle of Paye, di ba? So, hindi pa ako nakakaparoon sa, dyan? Sa Paye, Paano makapariyan? Saan ako masakay kung ako galing ng Buwak? Masakay ka papuntang Balimbing. Ganon. Sasabihin mo Paye. Sa Paye? Di ko alam kasi pag napunta kami dun, naka-jeep kami. Oo. Pero ang alam ko talaga, ang daan nun sa may Balimbing. Ano siya, tabing ilog? Tabing ilog siya. Oh. Yung marker nun. Ang ganda dun. Mga presko, sabay. Hindi rin siya sobrang liblib. Oo. May mga bahay-bahay din malapit. Para siyang kung siguro balikan natin yung mga nakarang panahon nung nangyayari yun. Parang nangyaring digmanin sa ilog, Tama ba? Hindi ko alam. Sa may parang bundok daw. Sa bundok. Sure. Basta yan ang storya daw nun. Kaya daw nanalo ang mga Marinduqueño doon.
Kasi yung mga Amerikano, hindi daw nila gano'n alam yung daan. Sabay yung mga Marinduqueño, may isang nakita dun sa mga batalyon ng ng Amerikano. Sabay may pinatulog sila dun. Yung nasa marker yun, yung mukhang tirador. Pero hindi siya tirador. Ano siya? Parang communicating device. Sa pag tumunog, parang yun ay signal na may mga paparating doon. Gawa na-ambush ng mga Marinduqueño yung mga Amerikano. Ayan ang napapanood natin, yung para daw tinidor. Ayan Oo, yan. Nalimutan ko kung anong tawag yan, basta yan. Oo. So, yan yung marker. Oo, yan yung marker ng yung marker na yan, kasi yan daw yung parang pinakang panalong weapon sa mga Marinduqueño laban sa mga Amerikano. Di ba? Interesting siya. May nag-comment dito. Di ba, tinanong ko kung ano yung Battle of Camarines. Shout out sa ating napakasipag na SK ng Barangay Matas na Bayan Mugpog, kay SK Jerwin Ola. Sabi niya, Battle of Camarines ay sabing takay Mugpog. Filipino at Spanish daw ang nagdigmaan doon. So, di ba, ang gagaling ng mga taga-Marinduque? Mga matatapang. So, ayan di ba, ang dami nag-comment. Batiin mo naman yung mga nag-ano sa atin, nanunood. Titignan ko. Ayan, sa batiin natin si Maria Rianzares Orasyon. Sabi niya, I'm watching in Parang Marikina City. Gandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali din po sa inyo. Diyan sa Marikina. So, stay safe po tayong lahat. Ay, shoutout po daw kay Roa po. Kay Roa Manahan po. Ay, nakaka-proud. Kasi Elena, nanonood sa atin si DJ San ng radyo natin. Hello ba, DJ? Hi po. Andito na naman kami. Yan. So, magandang araw po sa inyo. DJ San, Ana Marie ng radyo natin Buwak. Hello po. Shout out po sa inyo. Shout out po sa inyo. At ito, nanonood ang mga MNC Angel sa atin. So, nanonood si Sir Mark Ariel Ordeliano. Hello, sir. Thank you very much po sa inyong birthday greetings. Si Sir ako'y binati nag-post pa siya ng card, social card. So, thank you very much po sa mga tao na nag-greet sa akin nung 29. Yan, actually para siyang isang linggo, Elena. Kasi nag-start yung birthday ko 27. Oo. Hanggang kahapon. Ay, oo, yung natin ikaw sa dayo. Oo, Elena, ako ninyo. Yun. Na-feel mo yung pagkatanda mo? Oo. Kasi kahapon, guys, i-share ko lang po. Wala akong idea na may ganun. May pa-surprise po. Thank you very much po. Shout out po sa mga member po ng iRise and Advocate for Marinduque Province. Kasi, inano po nila ako. Surprise. Ayan. So, nagpapasalamat din ako, Elena, dun sa pamilya natin dito sa Marinduque News. So, wala ka nun, Elena. So, nakakamiss na hindi ka namin nakasama kasi sobrang busy. Sobrang busy namin nun. Parang may program yata sa governor. So, wala talaga. Oo, yung press. Kaya nga daw, hindi kami nag-surprise sa iyo ng Thursday. Kasi, ang akala ni Kuya JR, may show kayo ni Governor. Oo. Ayun, meron nga. So, wala akong idea talaga nun. So, thank you, sir, sa Sir Romeo Matar, Sir Adrian Rosales, sa mga kasamahan natin sa Philippine Information Agency Marinduque, dito sa Marinduque News, kay DJ San, na nagbigay sa akin ng cake, napakasarap, kay Mamita, ng Cafe Mamita, na nagbigay ng napakasarap ng mga pagkain. So, thank you very much po sa mga walang sawang suporta na pinapabatid nyo sa amin, sa katulad namin mga kabataan. Yun, so Elena, remarkable yung naging celebration ng birthday ko this year. Kasi, di ba, ang hirap naman na mag-celebrate ka na nasa pandemic. Oo. So, parang, paano mo i-celebrate ng masaya yung kaarawan kung alam mo naman na marami sa mga kababayan natin alam mo yun, yung walang, hindi man natin nasabi na mahirap tayo. So, parang ang hirap gumastos sa panahon ngayon, lalo na pandemic, parang mas iisipin natin na magtipid, na i-save na lang yung money para sa family kasi wala naman di naman lahat tayo may trabaho. Tulad mo, ikaw ay estudyante, so parang hindi natin iniisip pa yung masyadong party. So, yun, nung
nag-surprise na sir kayo, medyo nakakatuwa. At, ayun, shoutout din pala sa mga, Elena, binata ko ni Governor. Ni Governor, nagbigay ng greetings. So, ako, nakakakilig yan. So, si Vice Mayor Sammy Paglinawan, nagbigay rin ng message. Si Tito, limutan ko yung pangalan, yung counselor ng Buwak, si Tito. Basta yun, mamaya maisip ko ulit yun. Yan, tsaka ang family natin sa Comelec, yan, mga bumati din sila. So, shout out po kay Sir Christopher Olympia ng Comelec Buwak. Shout out po sa inyo. So, ilan na ba po ang daming nag-comment sa ating live ngayon? Walang nalabas sa Tinan mo sa amin yan, live. So, ang dami ulit na gusto mo na ako magbasa. Yan, so babasahin natin, sabi ni... nakita mo na? Sabi ni Sir Jason, malala daw, sana all bedroom voice si Sir Mark. Wow! Hindi naman Sir bedroom, parang CR voice. Ito, nagpapa-shout out po si... Nagpapa-shoutout po si Jerwin Ola. Shoutout po sa SK na Villa Mendez, Pili, Laon, Sayaw, Paye at Kapayang. Still watching here. Shoutout po sa inyo dyan. Tsaka, shoutout po kay Gina Malakas. Hello po, pabati sa Balogo Buwak. Dyan sa Balogo Buwak. Ingat po kayong lahat. Ingat po kayong lahat. Yes. So, ito lang na, nag-comment si Sir Mark Ariel Ordoliano. Sabi niya, please keep voting for Simone Nadine Bornilia for Miss Universe Philippines 2021. Siya representative ng Marinduque. So, nakaboto ka na ba, Elena? Alam ko wala siyang bayad Parang may download ka lang na application na Miss Universe Philippines. So, iboto natin. Encourage natin yung mga kababayan natin. Iboboto ko siya bukas. Natamad pa ako. Pero iboboto ko siya. Iboto natin siya sa darating na eleksyon. Ang cute niya. Ang cute. Sana yung mapansin tayo ni Simone Nadine Bornilia. So, good luck. Sana makapasok ka sa susunod na rounds ng Miss Universe Philippines at dalhin mo ang bandera ng Marinduque. Yun. So, ang bilang magagawa na lang natin is support po sa mga kababayan natin. Makikita nyo po siguro yun sa Facebook page ng Miss Universe Philippines. Download the application and then select nyo po si Miss Marinduque or si Simone Nadine Bornilia. Ayun. So, sino pa ilan ang mga nagpapabati? Sabi ni Sir Mark Ariel daw, happy 121st anniversary daw sa Battle of Paye. Yan. Kaya na, sino pa ang mga nagpapabati? Ayun, dami by the way po, kung may mga taga-MSC po dyan na Humes 11 po, incoming Humes 11 po, sana po ay i-add nyo po ako, tapos i-add ko po kayo sa GC namin kasi po, yun po. Ayun, by the way, diba? Guys, si Elena po pala ay honor students sa naganap na graduation. Lahat kami honor. Lahat kayo kakaklase? Halos lahat. Diba? Pero, halos lahat kami honor. Diba? Ay, matatalino kasi kayo. Tapos si Elena po, ay, yung sa Journalist of the Year? Diba? Si Elena po ang tinanghal ng Journalist of the Year. So, talagang napakagaling po ni Elena. Diba? Pamerienda ka naman dyan. Wala akong pera. Wala akong sweldo. Sabi ni Sir Mark Ariel daw, congrats, Elena. Thank you po. Yan. Sabi ni Sir Rain Atawid, magandang hapon, kababayan, watching from Paranaque. Diba? Ang layo ng ating nararating ng ating boses, Elena. So yun, medyo mamaya magko-commercial break lang muna tayo. Tapos mamaya, pag-uusapan natin yung about kay Heidelin. Yung sa mga about sports. Kasi diba, alam naman natin na naging pride siya ng ating bansa. So, mamaya, magbabalik tayo. Ikaw na magbabalik tayo sa programa kung saan kabataan ng bida. Dito lang sa All About Youth. So, wag muna kayo aalis.
makipagkwentuhan na sa programang Kabataan ng Bida. My name is Elena and this is All About Youth. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara sa Vida Vaccination! Pagkwentuhan na sa programang Kabataan ng Bida. My name is Elena and this is All About Youth. Hi! Nagbabalik na naman tayo sa programa Kung Saan Kabataan ng Bida. Dito lang sa All About Youth. Okay. Kasama si Mark... diba? Si Mark Cesar Ola. Diba, nagbabalik na naman tayo. So, nakakatuwa, alam mo ba? Itong mga SK natin sa Mugpog ay nanonood sa atin. Ay, so, nag-ano siya, nag-send si Pinsan, si Joel Ola ng picture nila. So, ayun, hindi ko lang mapakita kasi, siya, nag-send siya sa akin ng mga pictures nila. So, shout out na lang po sa mga sanggunang kabataan dyan sa Mugpog. Sa kanilang pagsubaybay dito sa ating live dito sa All About Youth. Ayaw. Ito daw si Rain Atawid, may pinapabati daw si happy birthday daw kay Pergs Romagreda. Happy birthday po sa inyo. Yun, di ba? So ito pa nanonood pa si Ma'am Mercy Falcon Perez. Shout out daw po sa Barangay Tuni, Buena Vista, dyan po sa kanyang kapatid. Hello po sa inyo dyan sa Buena Vista. Okay po. Ayan, meron pang nagpapabati Kabayan, pabati naman pagdiriwang ng kanyang yung sinabing pala kanina. Sorry. Yan. So, sabi naman Gina Malakas, congrats daw, Miss Elena. Thank you po. Ayan. So, ito, balikan natin yung
yung kanina nating, di ba, nag-commercial break tayo. So, ito, hindi naman, siguro congratulate lang natin. Bilang proud naman tayo sa kanyang na-achieve, di ba? So, sino ito, Elena? Si Heidelin Diaz? Si Heidelin Diaz yan. Oo, si Heidelin yan, di ba? Nakasungkit. Ng gold medal sa Olympics. Di ba? Abay, grabe, no, Elena. So, parang, ang hirap mo bago makarating dun sa ganung position, tapos makakuha ka pa ng gold. Di ba? Parang siya ang kauna-unahan na, tama ba? Na Pilipino na nagkaroon ng gintong medalya sa Olympics. Yan. Actually, siya ang unang Pilipino na nakakuha ng gold medal na non-exhibition game sa Olympics. Kasi meron nang nakakuha ng pero exhibition game sa bowling. Oo. Sa siya? Ibang field? Hindi. Exhibition game sa bowling. I mean, paano si Heidelin? Ano yung kanya? Non-exhibition game. Yung talaga. So, talagang pride. Talaga. So, sana all, diba? Imagine mo, hindi nga ako makabuhat ng sobrang daming tumba Siya ay Pero isipin nyo yun, 55 kilograms si Heidelin Diaz. Tapos sinabuhat niya, 127 kilograms. Halos 3 beses ng weight niya yun. Grabe, no? Oo. Imagine, para mga mo yun, mga 4 mo. Elena. Hindi, mga 2 kalahati. Oo, diba? So, imagine mo yun, mas mabigat pa sa yung inabuhat mo. Oo, 3 beses. Hindi, 2 kalahati. Oo, yan diba? Tsaka imagine mo yung stamina, yung kanyang effort. I mean, hindi lang naman kasi yan, lakas ng katawan Parang may kasama na din yung Diba sabi niya, para siyang nanalangin noon. So, talagang siguro ginaid na talaga siya ni God, ni Mama Mary, na ipanalo ang gintong medalya, lalo na ngayon di ba, pandemic, so parang kailangan natin ng inspiration. So, magandang balita na may mga kababayan tayo na nagwawagi sa ganyang klaseng patimpalak. Patimpalak ba ang tawag dyan? Or sports. Yan. So, ito lang na, di ba si Heidelin ay sa weightlifting. So, hindi naman lahat ng mga kabataan ay talagang hindi naman sa hindi nila hilig. Pero parang hindi nila nakikita usual sa community na may mga ganyang sports. Oo. Parang sa ating bagay, hindi siya familiar. So, pwede palang sports yun, yung pagbubuhat ng mga barbell. So, di ba, yung siguro yung perception or pananaw mo na about sa mga ganong klaseng sports, yung hindi masyadong familiar sa ating mga Pilipino, pero pagdating sa Olympics, namamayagpag ang Pilipino. Kasi, yung mga sports kasi na pinapromote kasi natin, parang lagi na lang basketball, gano'n ng sports. Pero sa akin kasi, mga Pilipino kasi, parang mas maganda kung mga pinapromote nating mga sports ay yung mga boxing, weightlifting, gano'n, na mas bagay sa mga Pilipino. Kasi, diba, maliliit yung mga Pilipino. Para sa akin lang yun. Siguro ibagay natin yung ating, hindi naman sa na-discourage natin yung ibang sports. Pero, parang mas, ang Pilipino kasi matibay, alam mo yun, matindi ang mga sikmura, yung mga pangangatawan. So, di ba, isa pa rin yung boxing sa mga namamayagpag din na sports pagdating sa Olympics. Lalo na rin yung yung bago ngayon, yung skateboarding. Oo, yung kay Marjeline Diaz. Oo, di ba? Parang, imagine mo yun, wala tayo dito sa Pilipinas. I don't know kung meron, pero parang madalang. Wala tayong skate park. Wala tayong skate park. So, namamayagpag ang ating mga kababayan sa mga international sports kahit wala tayong mga ganong facilities. So, ano pa siguro kung mayroon tayong facilities, O, di ba parang
Parang kung halimbawa, normal na lang sa atin sa mga Pilipino na may mga ganyang klaseng sports. Oo. Kung ano naman, kung dito nga sa, halos bawat barangay nga merong basketball court. Oo. Bakit hindi sila makapaglagay ng mga ibang Ibang klaseng sports, sports. At, diba, parang, yung isa pa, yung parang nag-skating sa ice. Oo. Ay, mahal ko siyang ice skating. Pero tsaka wala ditong ice. Init pati. Pero imagine mo mga kababayan natin, nagpe-training pa sila sa ibang bansa para matuto doon. Oo. Tsaka imagine mo nakakapasok sila sa Olympics. Sana supportahan ng ating government yung ganyang klaseng mga ano bang tawag sa Tagalog sa sports? Pangmalakasan. Panglakasan. I don't know sa pangmalakasan? Pangpalakasan. Ayan. So, yun. So, share ko sa iyo sa yung nakaraan. Kasi meron ako nag-ibisita dito yung Badshot Crew. Yun. Ano ang Badshot Crew? Badshot Crew ay sila yung mga kabataan na nag-skateboard. Yun. So, ano sila? Marami dito sa atin sa Marinduque ng mga nag-skate pero wala silang lugar. At ang problema nila, sila inapaalis. Para kung saan na pag nakikita sila, yan tingin sa kanila ay mga tambay, mga walang nagasira lang ng mga lugar. I mean, para sa akin kasi na parang kailangan nila ng space. Oo. Kailangan nila ng kasi lugar. sport din naman ng diba? Skating. Kesa naman ay kung ano-ano na lang na paggagawa nila. Buti na yung nag-skate na lang sila. Kasi skate, diba, sport din naman yung parang basketball din, ganun. Parang volleyball, ganun. Yun nga lang ang nagiging problema nila. Kasi dito sa atin, sa Marinduque, wala silang lugar. Parang ang tingin nila sa sarili nila ay sila ay mga, yung bagang pag mahuli sila nagatakbuhan. Parang walang laya. Kasi wala silang lugar. I mean, hindi na siya akma ngayon sa panahon ngayon. Siguro ang kailangan natin ay support. So, sana dumating yung panahon kung hindi pa man nagkakaroon sa Pilipinas ng skate park, ay malay mo naman dito sa Marinduque ay magkaroon, di ba? So, parang imagine mo ang isang lugar na malaya ang katulad nila. Oo. Ay malaki. Nakakapag-try din ng mga iba't ibang hobbies. Hobbies. May iba naman, di ba? Parang hindi naman natin na-discourage na wag tayo mag-basketball. Kasi, bawat barangay kasi meron na talagang basketball court. So, hindi naman sa lahat ng basketball court ay magagawa lahat ng sports. So, tulad niyan, itong sa pag-skateboarding. So, sana merong area man lang kahit isa dito sa atin sa province na meron silang space na makapag-skateboard sila. Sana mangyari yun soon. Diba, lalo na ngayon nila tulad ni, sinano yun yung babaeng magaling skateboard? Si Marjeline Diaz. Si Marjeline Diaz, diba? So, ang galing niya. So, sana may ganun din. Malay mo, dito sa Marinduque, magsimula yung isa din sa magaling sa skateboard. Hindi pala Marjeline Diaz, hindi. Ako yung mo. So, sa mga babae natin, pangalan niya, Marjeline. Marjeline Malvar. Hindi. Basta Marjeline, pero, Marjeline, pero hindi Diaz. Si Marjeline Pompenko? So, yun, di ba? So, sana magkaroon tayo ng mga ganyang klase na Dito sa atin sa Marinduque, wala dito parang boxing. Walang boxing. Pero dati daw dito, nakwento sa akin ni Papa, daw, meron ditong mga pag yung mga piyesta, ganon, merong boxing. Boxing. Pero walang pero walang boxing ring. Pero parang sa labas lang, tapos gagawin ng ring, ganon. Tapos doon mag-boxing yung yung mga tao. Oo. Meron nga daw kwento niya, yung dati daw ay yung naabangan daw ng tao yung yung dalawang panadero daw, yung sumali daw sa boxing para daw magsuntukan. Kasi daw yung kasi parehas daw yung naligawan nila ay isang babae. Kaya nagboxing daw sila. Diba? Pero maganda yung parang may lugar talaga na parang training ground. Ng mga kababayan nating Marinduque, lalo na yung mga kabataan na mayroong lugar dito sa Marinduque na pwede nilang i-enhance yung kanilang mga skills. At saka mga passion, Yes. So, alam naman natin na pandemic. So, siguro yung mga sports na kaya mag-isa
Siguro dyan, di ba dito sa may oval? Yung mga nakikita ko dyan, nag-jogging. Ako nag-jogging dun. Nag-running dyan sa oval. So, sa mga kababayan natin, lalo na yung mga kabataan, di ba, Elena? Ay, tumitanong ako sa'yo. Meron na kang question. Tinanong ko siya kanina sa'yo Kung ikaw ay magkakaroon ng isang sports na gusto mong matutunan, ano yun at bakit? Ako? Ano sports? Badminton. Pwede. Badminton. Alam mo rin ako mag-badminton, pero di ako masyado nakakapaglaro ngayon. Gusto, Di ako magaling, pero gusto ko matuto yun. Oo. Gusto mo yung badminton? Oo. So, sa badminton, kala mo, ang dali niya, ang hirap ko ng badminton. Diba? Pero, may sports ako. Anong sports mo? Chess. Ayan, chess. So, sila na po, magaling po yan. Champion po yan ng chess. Hindi, Yun yung nalagay sa, nalagay yun sa burger, chess. Cheese. Chess. Yung Cheso. yung nagalaw. Yung pala naman, Elena. Yung sa mga kababayan po natin, sa mga hindi nakakalam, si Elena po ay magaling sa chess. Hindi naman. So, sa mga... lang ako dati. Magaling po yan. Yung panlaban ng province Hindi talaga. Magaling po yan si Elena sa chess. Hindi talaga. Ako inasali lang ako dati kasi kasi walang nasali sa amin. Ako marunong. Di ako na lang nasali. Ako naman, siguro. Ikaw, anong sports mo, kuya? Nung ako'y bata pa nung high school, mahilig akong manood ng mga, di ba, uso yung mga intramural, yung mga ganoon sa school. Ang lagi kong napanood ay taekwondo. Yun, sabi ko, ang gagaling naman ng mga nag-taekwondo. So, nung nalaman ko na nag-splitan, parang ako. Parang ayaw mo Parang ayaw ko na. Parang ang sakit nun, di ba? Imagine mo yung split sila. Parang gagaling ng mga nag-taekwondo. So, yun yung gusto kong sports na siguro, kung ako magiging sports, ay taekwondo. Ayan. So, magkakaiba tayo ng Elena, ng sports. Pero dapat tayo laging sports sa lahat ng bagay. Diba? Hindi lang sa sports. So, dapat marunong tayong tumanggap ng pagkatalo. Diba, Elena? So, yun ang ganda ng topic na yun. Yung parang, about sa hindi naman lahat ng pagkakataon ni Elena is nanalo. Oo. So, mas madami kang mas maraming pagkatalo. So, baka naman meron kang pwedeng i-share na isang bagay kahit hindi sports na sa tingin mo ay natalo ka. At ano yung ginawa mo para ma-overcome yung sa tingin mo bakit hindi ko dapat ito hindi ko siya dapat, di ba pag natatalo tayo, ang tendency nun is mawalan tayo ng gana sa bagay na yun. Or, yung bang bagay na yun na natalo ka is pinagpatuloy mo pa rin siya para dumating naman yung time na manalo ka or tinitingnan mo naman nanalo ka soon. Ano yun? Wala. Hindi kasi, parang madami ko kasi nasasalihan na hindi ko na mabilang kung ano mga pinagsasalihan ko na dati. Parang, lagi ako, hindi naman sa laging may place naman, pero feeling ko italo ako kasi hindi ako nag-champion. Ganon. Pero, pag gano'n naman, napatuloy ko pa rin naman kapag malapit na. Sali lang ako ng sali. Kapag natalo, okay lang. Iniisip ko na lang, na-learn ni experience yun. Kasi, kung isipin mo naman ay, kung yan naman ay may time na meron talagang mas magaling sa'yo na darating. Ang kailangan mo lang isipin, kung paano ka nag-perform, kung okay ka ba, bilang isang individual, na hindi mo kinukompare yung sarili mo sa ibang tao. Tsaka syempre, dapat nag-enjoy ka rin habang nasali ka sa mga kung ano-ano. Tsaka Elena, imagine mo, sa dami-dami ng mga tao, ikaw yung nandun sa lugar na yun, matalo ka man, at least ikaw nag-try ka. Yung parang, malaking bagay na yun na ikaw yan, pero parang pa rin siya, panalo pa rin kasi nandun ka sa lugar na yun. So, hindi naman talaga lahat ng pagkakataon is mananalo tayo. So, sa mga bagay, like sa life, sa buhay natin, hindi lahat ng bagay na gusto natin, makukuha natin. I mean, syempre, makukuha natin yan kapag pinagsikapan natin, kapag kung sa sports, pinagpaguran, nag-training. So, hindi lahat ng bagay is instant. So, lahat ng bagay dapat inapaghirapan. Hindi ka man manalo, at least ginawa mo yung the best mo, di ba, Elena? Oo. Pati bago ka naman manalo, madaan ka muna ng maraming talo. Oo. So,
masarap manalo, Oo. kahit isa, okay lang matalo ka ng madami, pero pag naranasan mo yung nanalo ka, na parang natakpan niya lahat ng pagkatalo mo sa buhay. Parang yun yung nasabi natin na Naalala natin yung ating pagkapanalo. Panalo na hindi pala dapat akong sumuko. Maraming, iba-ibang bagay na pwede natin kung kumpara dyan. Like si Pia Wurtzbach, di ba? Ay, oo. Di ba 3 beses siyang sumali ng binibining Oo. Pilipinas? Pero di ba? Oo. Nag-align sa kanyang universe. Nanalo siya bilang Miss Universe. Yun. So, sa mga may hilig din sa sports, hindi porket hindi tayo nanalo ay talo na. So, laban lang tayo. Like si Heidelin. Di ba? Hindi naman siya sumali agad na panalo agad. Oo, natalo din siya muna, di ba? Tapos ito may nag-correct sa atin ni Lena, sabi ni Mark Joseph Marciano sa hair, Marjeline Didal. Oo, Didal. Si Didal, yun yung nag-skateboard. Ang cute kasi nun. Oo. Marjeline Didal. Nalala ko na, kasi press D ang tapos I. Okay, Si sorry Didal. po. Mali lang po. Si Marjeline Didal. Oo. I don't know kung taga saan siya, kung taga Cebu. Don't know. Parang taga Cebu. Parang taga Cebu. Yan. Nalala ko dati may balitan ka. Oo, sa Cebu. Pero hindi ko sure. Sa Cebukaw. Or sa Sibuyaw. So, yun. So, batiin natin ito, mga nagpapabati. Sabi shoutout po kay James Gerald Largo Ligazon. Yan ang ating Zubsubasub. Ay, shoutout po sa inyo. Batiin naman natin yung mga tropa natin sa coalition natin. Ay, oo. Batiin mo naman, Elena, yung mga tropa natin dyan. So, batiin natin ng Masek Marinduque. Ay, oo, Youth. Masek Yan. Marinduque. So, Tsaka, pa? Marinduque Artist. Marinduque Artist. Yan, shoutout kay ni Ma'am Hermeline. Yan, mga magagaling mag-painting, Tsaka mag-drawing. So, sa mga kababayan natin na gustong magpa-drawing, mandyan si na Ma'am Hermeline. So, ang drawing ba, sports ba yun? Hindi, pero siya yung mga ganyan dapat yung ina-practice na ang ating mga kabataan. Kasi, para, di ba, makaiwas din tayo sa mga masasamang mga gawain, di mag-focus na lang tayo sa mga bagay na katulad niyan, like sports, arts. Yan, batiin din natin ang Biglang Awa Juniors Club. Yan. Hello, Sir Neil. Hello po. Yan, hello po sa inyo dyan sa Tawiran, Santa Cruz. Shout out sa Biglang Awa Juniors Club. So, binabati din natin ni Lena ang Subsubasob. Binulit ko. Yan. So, kay na Sir Kagawad Paul. Yan. John Paul, kay na Paul Concha. Yan, kay BFF. Basta mga BFF natin dyan. So, shout out din. Batiin din natin ng tropa natin si Von. Si Orlina. Yan, ang ating Boy Scout. Lagi yung nakasuporta dito sa atin sa All About Youth. Ikaw lang, baka may gusto kang batiin. Batiin ko. Binabati ko po yung mga kaklase ko po. Diba? Parang hindi ko nakakita talaga. Opo, yung mga kaklase ko po dyan, dati palang kaklase, iba na mga kaklase ko ngayon. At saka yung mga humanities po, humanities 11 po, paki-accept na lang po ako sa Facebook. Ano yun, bagong kaklase mo? May mga bago ako kaklase kasi nag-iba na ako ng humanities na ako. Diba? So, nakita mo na sila? Hindi pa? Personal? Hindi pa. Yung mga dati ko kaklase ko ngayon, nakita ko na ng personal. Siyempre. Diba? So, yung mga iba, hindi mo pa sila nami-meet personal. Diba nakakalungkot? Parang, online kami. Online. So, parang hindi siya tulad noon na na-excite ka kasi, sino kayong kaklase ko ngayon? Makikita ko sila, sa Google Meet. Sa Google Meet. Diba? Tapos yung iba, naka-off yung camera. So, hindi mo sila ma-appreciate yung hindi naman sa hindi natin na-appreciate yung mga classmates natin. Pero, iba pa rin yung feeling na face-to-face. Na nakikita mo sila na at diba, pag sa mga classmates na nami-meet mo yung ka-vibes mo, yung hindi mo ka-vibes. So, dito sa, may tanong ako na, pag ba sa mga ganyan, sa Google Meet, sa online class, may nakaka-close ka na kaklase mo na hindi mo pa nami-meet? Hindi ko alam, pero baka naman meron. Kasi, yung mga kaklase ko kasi nung ngayong grade 10, nung ngayong quarantine, mga kaklase ko na rin dati nung grade 7, nung face-to-face kami. So, bali, wala na kaming problema sa pagiging close.
Pero, siguro naman dito sa online, may mga magiging close din kami. Diba? Sana all close. Ayan, so hindi ko naranasan yun eh. So, 1945 kasi ako graduate. So, parang sa akin na rin siya blessing, Elena, kasi naranasan namin yung graduation. Oo. Talaga na may graduation na wala kang iniisip na pandemic. Na ang iniisip mo lamang ay saan kaya ako gatrabaho? Saan kaya ako mapasok ulit? Saan kaya ako lilipat? Dati yun yung mga problem namin. Saan kami hahanap ng scholarship? Sa aming pag-aaral, paano namin masusustain? Ngayon, ang iniisip natin is pandemic. So, napakalaki talaga ng naging impact nun sa ating buhay. Yeah. So, kamusta naman? So, di ba, 1 year na halos tayong nagka-pandemic. So, kamusta, Elena, yung experience mo sa pagiging estudyante? Nag-graduate ka na nasa online, na nag-aral ka na matagal, tapos gagraduate ka sa online. Ano yung masasabi mo doon? Medyo magulo. Paano magulo siya? Daming gawain, ganun. Magulo siya kasi, syempre, hindi mo makikita ng maayos yung teacher mo, hindi mo makikita ng maayos yung mga klase mo, tas wala yung mga program activity ganun. Kasi parang nakakalungkot, wala yung mga program dati, yung mga buwan ng wika, wala yung mga hindi academic. Kasi ngayon online class, parang academic lang ng academic. Wala na yung mga ibang bagay na gusto ko din, yung mga extracurricular. Kaya medyo malungkot. Yun. Nakaka-sad yung mga ganun. Ano din ninyo na-experience yun? Oo. Yung mga ganun na parang mag-graduate na lamang kayo mag-graduate na sa pag-aaral ay hindi nyo siya na-experience. Oo. So, iba pa rin talaga yung actual na pag-aaral. So, sana dumating na yung panahon na